Una sa ating mga balita, umakyat pa sa 23 ang bilang ng nasawi sa patuloy ng paghagupit ng bagyong Hiner sa bansa. Ito'y base sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, nadagdag sa talaan ng 7 o ang 7 pang namatay na biktima. Ang 2 ay mula sa Bayawan City, Negros Oriental, 2 sa Sagay City, Negros Occidental, 1 sa Kinugatan, Misamis Oriental, 1 sa Obando, Bulacan at 1 sa Maribeles, Bataan. Ang karamihan sa mga biktima ay nabagsakan at ng nabuwal na puno at ang iba naman ay nalunod sa pagragasa ng tubig baha. At para naman sa pinakasariwang impormasyon tungkol pa rin sa pinsalang inihatid ng bagyong Hiner, narito sa linya ng aming komunikasyon si Aya Macalma, live mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon, Aya. Magandang hapon sa Angel. Sa pag-alis ng bagyong Hiner at ng Southwest Monsoon sa bansa ay palaki ng palaki ang pinsalang iniwan nito sa ating bansa. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 24 ang naitalang patay. Karamihan dito ay nalunod at nabaksakan ng puno, habang 21 ang sugatan at umabot naman sa mahigit 100 ang na-rescue ng mga otoridad. 800 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan ngayon at wala pang abiso kung kailan sila maaaring maglayag. Tumaas rin ang bilang ng mga nasa evacuation centers. Ngayon na umabot sa 69,292 na pamilya o 331,588 katao ang nagpalipas ng gabi sa mga itinalagang evacuation centers ng gobyerno. Mula sa Calabarzon region, ang naitalang pinakamataas na bilang ng mga nasa evacuation, kung saan sakop nito ang Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Nasa state of calamity naman ang Valenzuela, Malabon, Cavite, Laguna at Negros Occidental, kaya naman wala pa rin klase ang mga lugar na nabanggit. Sa ngayon, ang inisyal na pinsala ng sama ng panahon ay nasa 2.1 milyong piso at posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na araw, sapagkat 3 rehiyon pa lang ang nagbibigay ng report sa NDRRMC. At ayon kay Undersecretary Benito Ramos, kahit palabas na ang sama ng panahon, mananatiling naka-red alert ang NDRRMC. At kaugnay sa panayam natin si Undersecretary Benito sa bagong update sa bagyong Hiner at Southwest Monsoon. Yun ang hapon. Magandang hapon din na Aya at magandang hapon sa ating mga kababayan. Sir, kamusta na po yung status natin? Balita ko ang ating patay. Mula kanina, 23 lang ngayon, 24 ang naitalaw dagdag na casualty. Yes, ngayon pa lang bagong report ito, ay wala naman klase na dineclare sa kaya ng Ilocos. Meron na nag-swimming, namatay yung isang nalulot, isang bata, grade 3 student ito. Ang pangalan ay Venice Sinopel ng San Ramon, Sikay, Ilocos. Sir, kamusta naman sir ang status ng dam updates natin? Sir, meron na ba tayong monitor na sa critical level na ngayon? Yes, itong ipodam ka-text ng ni Engineer Medrano, nakapagbukas na ito ng isang araw. Nag-close pagkatapos ngayon, tumataas na naman ang level ng ipodam. Dahil yung pag-ulan kagabi ay bababa ngayon kaya tumataas ngayon ang ipo. Mag-text lang ito kung mag-aabot doon sa critical level at magbukas naman ang ipo. At sir, bakit mananatili kayong naka-red alert kahit na umalis na sa bansang Southwest Monsoon at maging ang bagyong Hiner? Standard operating procedure ito na maski lumabas na sa Philippine Air Responsibility ang bagyo. Kaya meron tayong i-extend pa ito ng 24 hours dahil binapantayan pa rin natin yung pagbalik ng mga evacuees. At kapag balik na lang ito, kaplawin na naman ang mga ahas, kaya ready lang tayo. Nakalin sila sa hospital. Pagka kailangan pa yung puwersa ng gobyerno. Kaya dito ka na sa extension to ito na papalayo si Senior. Sir, mensahe natin sa publiko, kahit wala na ang bagyo sa bansa natin, ano ang kailangan pa nilang kailangan gawin? Yes, paalala ito parang sirang plaka. Kaya sana yung 24 na casualties ay hindi na matagdagan. Ito dahil magkaroon naman ito yung spread of diseases. Pag kung 24 itong casualties natin, madadagdagan na naman dahil sa casualties kahit sa leptospirosis, diarrhea, E. coli, o
yung cholera. Kaya kailangan pag-iwasan na naman natin ang kalusugan dahil iba yung casualties because of illness. Iba naman ang casualties dahil sa kalusugan. Okay. Maraming salamat, Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Director ng NDRRMC. At Angel, yan ang pinaka-latest update mula dito sa headquarters ng NDRRMC.